Hey guys! Welcome to another mini vlog at welcome sa ating day 2 dito sa Boracay. At dahil pabagal-bagal nga ako bumangon, sayang dahil hindi ko na naman naabutan ng sunrise. Kakalotay pa nga lang, kita naman dito sa aking likuran na basa pa ang buhangin. Eto nga si Tatay at Agoy, kahit mahangin at hirap lumangoy, ay sinasabayan lagi si Mama maligo. At si Mama nga ang panalo dito, dahil sulit na sulit ang pagligo sa dagat, inayat mayaba naman. Dahil kanina pa sila naliligo, nilamig na ata tong si Tatay at nagpaalalay na pabalik sa hotel. Medyo makulimlim nga dito sa Boracay kaya malamig ang hangin at nakakatamad bumangon sa kama. Pagkatid ko nga kay Tatay sa room nila ay nagpalit na din ako pang ligo. Sayang naman ang in-order natin sa Shopee na swimsuit kung hindi natin magagamit, diba? O pa, kala mo talaga, marunong lumangoy. Paglabas ko nga ulit ay mahangin pa din. Kahapon pa dapat namin balak magkayak. Kaso sinabi ko sa kapatid ko na ngayon na lang kasi pagod pa ako kahapon sa biyahe. Mahirap naman mag-emote kakapost na pagod dahil alam ko hindi maganda ang resulta. Kala mo naman talaga yun, no? At eto na nga, kung kailan ready na ako magkayak, kung yung dagat naman yung parang hindi pa ready. Napakalakas ng alon, kaya dito na lang kami sa Pangpang nag-picture-picture. Oh, for the emote muna ang person. May pa-slow mo effect pa yan. Wow! At kung kailan naman tapos na kami maligo, tsaka naman umaraw. At dahil nainitan kami, nagyaya yung kapatid kong kumain ng ice cream. Kahit ilang maglakad si Kuya Agoy ay sasama to pag alam niyang mamamasyal. O di ba may pag-shades pa yan. Parang mapil niya ang pagkaturista niya dito sa Boracay. Akala ko nga sa isang simpleng ice cream house lang kami kakain. Dahil nauna yung kapatid ko para makakuha ng pwesto, nagulat lang ako pagpasok dahil puro ibang lahi ang kumakain. Akala ko talaga nasa ibang bansa ako. Iisip ko pang lumabas dahil nahiya ako bigla. Kaso alalay ko si Agoy kaya hindi na ako maka-atras kaya dahil na lang kami naupo sa pwesto namin. May ubo nga ako that time kaya hindi naman ako nakakain ng ice cream. Kaya nag-order na lang ng calamansi juice at na parang tuna pie nila. At ilang beses ko silang sinabihan na ubusin nila yung order nilang ice cream dahil napakamahal pala nito. And after nga sa Halo Mango ay bumili lang kami ng mga t-shirt pang pasalubong at bumalik na rin sa hotel. At pagdating nga ng gabi dahil birthday ng Tatay, kakain talaga dapat kami sa Jerry's Grill. Labas lang to ng hotel namin para hindi na mahirapan si Tatay at Tagoy maglakad ng malayo. Kaso yung Tatay ko nakita ang presyong 50 pesos na rice sa Jerry's Grill ay ayaw na lumabas. Ayaw lang gumastos. Bumili na lang daw sa labas at take out. Doon na lang daw sa room kakain. Kala mo naman talaga siya yung gagastos. Kayo, akala nyo ako gagastos. Hindi din. Sinong relate na yung kakainin daw sa labas ay ipera na lang. Ang hirap talaga magpalaki ng magulang. Charis. Dahil separate kami ng room nila Mama, kinakabahan kami kay Agoy dahil mag-isang naiwan sa room namin sa second floor. Kaya't mayat mayari namin siyang tinatawagan. Yun pala ay inakyat din siya ni Tatay sa taas, kahit hirap maglakad si Tatay. Dito nga namin napiling kumain sa Queen Bee. At dahil may kanya-kanya kaming gustong kainin, bago kami mag-order ay may brainstorming pang naganap. At ang nanalo nga ang kanton gisado ni Mama at ang napili kong beef with cauliflower na napakalambot at ang buttered chicken na napili ng kapatid ko. And thank you ulit sister sa iyong pa-dinner. For take-out nga lang sana kaso nagutom na kami sa ambience kaya nag-dine-in na kami at yung kay Tatay at Agoy ay take-out na lang. After nga namin kumain ay dumaan ulit kami sa Budget Mart para bumili ng pang-almusal at ilang mga snacks. At natutuwa rin talaga ako sa mga turista dahil kinakapture din nila yung mga happy moments nila dito sa Boracay. At kanina pa pala ako kinakaway ng kapatid ko, hindi ko napansin dahil puro Koreano lang ang nakikita kong nakapila sa counter. At naaaliw talaga akong panoorin ng mga turista at pakinggan yung usapan nila kahit hindi ko naiintindihan. Chismosa lang ang peg, charot. At napansin ko rin na wala pa ako nakikitang jeep dito sa Boracay. Tanging mga e-bike lang siguro ang kanilang mode of transportation dito. Masarap bumalik dito kasama ang pamilya, ang barkada, at syempre ang iyong loved ones. Sabi nga nila, habang buhay ka, gumala ka, hindi yung kung kailan kaluluwa ka na. Charot. Till next time guys, stay safe, bye!